So good morning mga kapatid at biyahe na naman tayo ngayong araw. Today is Thursday. Biyahe tayo papuntang trabaho. So let's go. Grabe naman, ang lamig talaga ng panahon ngayon. Umaga. So tamang lakad nga tayo. So may open ang restaurant dito. Tapos doon tayo pupunta, doon banda sa may bus station. So bali mamaya yan, traffic yan. Kasi school days eh. So katulad kahapon, sobrang traffic umaga at saka hapon. Okay, pagpasok ko at pag-uwi ko, sobrang traffic talaga. So ayun na nga. Okay, minsan dito nagkaka-traffic. So maaga pa naman kasi. So maya pa yan. So grabe nga ngayong araw, no? Napakalamig. So papasok na tayo. Dito na tayo sa may Alhambra. Grabe yung ganda ng hangin. Pasalubong pa yung pasalubong pa yung hangin. Ganda. Ganito palagi. Nako, sana ganito lang palagi. Okay, winter. Ayan, no? Diba? Ang lamig. Grabe. So may bukas na dito, may bukas na magbubukas pa lang pala. Ito. So ito, daan ulit tayo sa Basken ko. So mga Pinoy food ang nandyan, Pinoy snacks. So meron ang ibis dito. Ayan o. Ayan, hotel. Okay. Karamihan dyan mga puti, mga Lebanese, Persian, ang mga nagbo-book. Dito pala sa abroad, kung hindi ka masasanay magtipid sa sarili mo, okay, wala kang maiipon. So may pulis nga doon. Yung talagang pulis na nagche-check ng civil ID, yung kulay yellow and black. So andun, banda. Yan, nagra-rounding sila. Umaga ka, anytime yan. Pag nakita ka nila, suspicious ka, check nila yung mo, check nila yung civil ID mo, yung residency mo, kung wala ka bang violation. So meron nga din yung mga nagche-check na kolorum na sasakyan. Okay, ang tawag doon, pag chinek kayo nun, CID yun. Okay, so sa mga CID pwede silang mag-check kahit saan, kahit sa loob ng bahay. Pero may yan may permit yan eh. Pero pwede sila, naabangan nila kayo sa baba ng bahay nyo. Okay, mga ganun. So ingatan nyo yung residency nyo. Sa mga nawalan naman ng sa mga nawalan ng residency, nare-request naman kasi yan eh, sa may flat holder nyo. Tapos yung flat holder nyo magre-request ngayon sa Harris. Okay, yung Harris nyo, okay, lahat ng request nyo, okay, sasabihin nyo ngayon sa company ng building. Kasi may mga documents na kailangan. May kailangan na pirma ng may-ari at saka pirma ng nangangailangan. Nakakapagod maglakad pero nakaka-enjoy, di ba? So dito na tayo sa may Co-op, di ba? Hindi pa ako nakapasok dito, doon banda. Okay, bilihan kasi yun ng okay, para sa lahat, public co-op, bilihan ng mga gamit, mga foods in the stop. So ayun nga yung Alhambra, malaking building na yun. So dito minsan talaga nagkaka-traffic dyan. Okay, so dito naman tayo dumadaan. So grabe, sarap maglakad. Ang lamig. Ganito kung ng winter, kagandahan talaga. Alam mo yung hindi ka na mangailangan ng electric fan o cooler, kung ano man dyan, o panyo. As in malamig na lamig. As in malamig na malamig talaga. Sarap paglakad. Tignan nyo. Diba? Napakaganda ng panahon. So ilang buwan na nga akong naglalakad since lumipat kami dito sa may bago naming office. So bali magse 7 month na akong naglalakad. Pero maganda yun kasi sa katawan ko. Kasi lakas ko kumain ng kanin. Siguro nakakadalawang pinggan ako na hindi mo maintindihan yung bulto ng kanin sa plato ko. So lakas ko kumain. Maganda tong paglalakad sa akin. Okay, exercise ko na din.
para alam nyo na, kasi pag naglalakad ka palagi, yung mga calories mo or alam mo yung ano ng puso mo, hindi tataba yung mga yan. So sa pag-exercise, paglalakad ko araw-araw, nakakatulong to para mag-lose ng weight. Ano na din, makatipid na din, kasi pag nag-transport ka, syempre may ano yon, may minimum amount yon, depende sa layo. So every month magbabayad ka ng ganong ano, halaga. So akin naman, mas nakakatipid ako pag naglalakad ako. Yun nga lang, kailangan ko mag-suffer maglakad. Although sabihin na natin nakakapagod, pero worth it. Yung pagod mo, sabihin na natin exercise mo araw-araw, kasi hindi naman tayo nakakapag-gym bali na nga lang ang exercise natin ng paglalakad. Siyempre malakas tayo kumain, sabi ko nga sa inyo. Tapos kain tulog, pagdating sa bahay kain tulog, trabaho, wala na tayong social life na ano, physical exercise, okay, maglakad-lakad. Ito na yung time ko, okay, umaga, okay, pagpasok, at saka pag ano, pag uwi naglalakad ako. So magandang ano to, routine, okay. May mga OFW kasi dyan, mga kababayan natin, na yung routine nila, kumain, tapos matulog. Syempre gusto mong mag-gym o mapapagasto ka, kasi may ano yon, may mga entry fee, mga ganon. So kailangan mong magbigay ng ano, kumbaga isang buwan, 3 buwan, okay, may mga offer sila. Depende kung makakapunta ka, kasi minsan ng mga kababayan natin busy din ng mga yan okay, may mga split schedule pa kayo mga yan, split shift. So napakahirap ng ganun. Ayun may nakalagay, okay, dyan giveaway, pero dito minsan napaka-traffic, walang giveaway dito. Kasi pag ang runabout traffic, it means may problema yung mga driver, okay. Ayaw lang magbigay sa mga kapwa nila driver. Hindi po kasi government ang magbabanyo, kasi individual yun So personal na inutang mo, so kailangan mong bayaran. Darating din ang araw na magre-report sila sa Pilipinas na ikaw ay may utang na ganito. So wag mong kakalimutan yung utang mo, kasi utang mo yung kailangan mong bayaran. Ngayong mga panahon, okay, yun ang yung mga hinahunting nila, okay, na gusto nilang i-deport. Kasi nga ang system kasi nila, siyempre puno na ng ano. So kailangan nilang huliin yung mga taong may mga utang, may mga violation talaga, yung mga iba-ibang lahi din. So may mga Jordanian, Pilipino, Indiano, Pakistani, Lebanese, o di kaya Egyptian, o mga kalahi din nila, mga lokal din. So mayroon ding ano Arabo as in Saudian, mga ganon, mga Bidun. So yun nga, pag yung sinabi ko kanina about sa residency, madali lang yun as long na nilalakad mo. Although sabihin na nating magbabayad ka, kasi alam nyo na ang kalakaran ngayon, may nagbabayad, may nagpapabayad. Secure mo yung residency mo. Pag ayaw mo naman magbayad, pagka may papel naman kayo or di kayo mag-asawa kayo, okay, kuha kayo ng studio plot, walang bayad yun. Ibibigay ng Harris yun, o yung mga building in charge, free lang yun, okay? Kasi may mga kontrata yun Ang problema nga lang dito, ikaw ang mag-aayos, okay? Personal mo yun So ikaw mag-aayos, kasi ang PASI, okay, kailangan nila yung physical appearance mo doon. Hindi pwedeng ibang tao, kasi hindi talaga ina-accept. Kasi nandun yung passport mo kung sakali, civil ID, tapos yung form, tapos mga licenses, at saka mga picture ng building and room. So kailangan kasi yun, especially, okay, kapag ipapalakad mo sa iba, sasabihin sa'yo, asan yung taong ito? So mas maganda na lang talaga na ikaw, okay, mandatory kasi yun, ikaw talaga maglalakad, lalong lalo na ikaw nangangailangan. Pagkatapos noon, okay, syempre pabalik-balik ka doon. Pagkatapos ng lahat, pagka-process mo na, after 29 days yata, or sabihin natin 25 days, pag okay na, mag-update sa'yo, magpapakita ulit sa civil ID mo yung, or sa ano mo, sa Hill kumbaga. Ngayon sasabihan ka siguro, mag-notification sa'yo na
magbabayad, pwede ka na magbayad ng 5KD para sa civil ID mo. Okay, or pwede ka naman doon magbayad sa mismong machine. Okay, pagkuha mo, isaksak mo lang yung ano mo, yung civil ID mo na old, tapos sasabihan ka pay 5KD, cash yun, papasok mo din doon. Ngayon magge-generate na, process na, magpe-print na yung civil ID mo. So yung ganun lang, napakasimple. So hanggang dito na lang muna, and God bless po sa lahat ng mga kababayan natin. Ingat po kayo palagi.